Ang mga numero ngayong umaga ay nagpapakita ng isang bansang nasa gitna ng isa sa mga pinakamatinding habagat events ngayong taon. Ang pinakamataas na temperatura kahapon ay 27.2 degrees Celsius lamang. Ang pinakamababang relative humidity kahit sa pinaka-dry na oras ng araw ay 88%. Ang mga alon sa extreme northern Luzon ay umabot na sa 4.5 metro. Ang hangin sa extreme northern Luzon ay strong to gale force na. At ang Typhoon Dolphin ay nagbago ng direksyon ngayong umaga, gumagalaw na patungong timog kanluran at lumalapit muli sa ating extreme northern Luzon. Ang habagat surge ay hindi humihina. Ito ay lumalalakas. At ang ating bansa ngayong Sabado, ika-8 ng Agosto 2026, ay kailangang marinig ang bawat salita ng ulat na ito. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong Sabado, ika-8 ng Agosto 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming isang napakaseryoso at napakakomprehensibong ulat ng isang weather situation na nagiging mas challenging sa bawat oras. Simulan natin sa pinakakritikal na bagong development ngayong umaga. Ang Typhoon Dolphin. Simula alas 3 ng umaga ngayong araw, ang Typhoon Dolphin, na may internasyonal na designation na 2,613, ay tinatantya ng Pag-asa sa 810 kilometro sa hilagaang silangan ng extreme northern Luzon, nakalagay sa 26.6 degrees hilaga, 126. 5 degrees silangan. Ang bagyo ay ngayon ay gumagalaw patungong timog kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras, na may pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 155 kilometro bawat oras at mga gust na umabot sa 170 kilometro bawat oras. Pansinin ang dalawang napakakritikal na pagbabago mula kahapon. Una, ang direksyon ng kilusan ng dolphin ay nagbago mula sa hilagaang kanluran kahapon patungo sa timog kanluran ngayong umaga. Ito ay isang napakamakabuluhang pagbabago. Ang bagyo na dating gumagalaw palayo mula sa ating bansa ay ngayon ay gumagalaw patungo sa ating extreme northern Luzon. Ikalawa, ang bagyo ay nagpalakas. Mula sa 140 kilometro bawat oras kahapon, ang pinakamataas na hangin nito ay tumaas na sa 155 kilometro bawat oras ngayong umaga. Ang kombinasyon ng pagbabago ng direksyon at paglakas ng dolphin ay nagdadala ng mas mataas na weather risk para sa extreme northern Luzon sa mga darating na oras. Para sa lahat ng mga residente ng Batanes, Babuyan Islands, at extreme northern Luzon, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw at napaka-urgent. Ang Typhoon Dolphin ay hindi na gumagalaw palayo. Ito ay gumagalaw patungo sa inyong direksyon ngayong umaga. Ang mga kondisyon sa inyong lugar ay inaasahang magpapatuloy na lumala sa mga darating na oras. Sundin ang lahat ng directives ng inyong local government units at ng pambansang pamahalaan. Kung hindi pa kayo nag-evacuate sa mas ligtas na lugar, gawin ito ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakaseryosong forecast conditions para sa ating bansa ngayong umaga. Para sa Occidental Mindoro, Zambales, at Bataan, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng monsoon rains dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang malakas na ulan na minsan ay intense. Ang terminong monsoon rains ay ginagamit ng Pag-asa para sa tuloy-tuloy at malakas na ulan na direktang dulot ng southwest monsoon. Para sa lahat ng mga residente ng Occidental Mindoro, Zambales, at Bataan, ang mensahe ngayong umaga ay napakamalinaw at napaka-urgent. Ito ay ang pinakaseryosong uri ng rainfall warning na ibinibigay ng Pag-asa para sa habagat. Ang intense na ulan ay posible sa inyong lugar ngayong araw. Kung kayo ay naninirahan sa isang lugar na malapit sa mga ilog o bundok, o sa isang lugar na kilala bilang madaling mabaha o madaling maglandslide, lumipat na sa mas ligtas na lugar ngayon. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, at Antique, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng occasional rains dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang malakas na ulan. Para sa Metro Manila, ang occasional rains mula sa habagat ay nagdadala ng patuloy na banta ng urban flooding sa mga mababang lugar ng ating lungsod ngayong araw.
Ang mga lugar tulad ng Marikina, Malabon, Navotas, Valenzuela, at iba pang mababang lugar sa Metro Manila ay dapat nananatiling nasa mataas na antas ng pagbabantay ngayong araw at sa buong weekend. Para sa Batanes at Babuyan Islands, ang maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat ay inaasahan dahil sa trough ng Typhoon Dolphin. Para sa lahat ng mga residente ng Batanes at Babuyan Islands, ang trough ng Dolphin kasama ang malakas na hangin at alon ay nagdadala ng mapanganib na kondisyon sa inyong lugar ngayong araw. Manatili sa loob ng inyong mga tahanan at huwag lumabas sa labas. Para sa Zamboanga Peninsula, natitirang Luzon, natitirang Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte, at Lanao del Sur, ang maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat ay inaasahan dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Pansinin ang napakamalawak na coverage ng habagat ngayong umaga na umaabot na sa Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, at Lanao del Sur. Nagpapakita ng pinahusay na habagat na nagpapalawak pa rin ng kanyang coverage sa katimugang bahagi ng ating bansa. Para sa natitirang bahagi ng Mindanao, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong umaga, mayroon kaming pinakamapanganib na sea condition outlook na aming nakita sa nakaraang maraming araw. Para sa extreme northern Luzon, ang hangin ay strong to gale force mula sa timog kanluran, na may coastal waters na low hanggang very low at umabot sa 2.6 hanggang 4.5 metro. Ang 4.5 metro na alon sa extreme northern Luzon kasama ang gale force winds ay isang napakamapanganib na kondisyon para sa lahat ng uri ng sasakyang dagat. Para sa lahat ng sasakyang dagat sa extreme northern Luzon, ang mensahe ay absolutong malinaw. Huwag maglayag. Kung naglalayag na, humingi ng kanlungan o ligtas na daungan sa pinakamabilis na paraan. Para sa natitirang Luzon, ang hangin ay moderate hanggang malakas mula sa timog kanluran, na may coastal waters na moderate hanggang raw at umabot sa 1.5 hanggang 3.4 metro. Para sa Visayas at Mindanao, ang hangin ay moderate hanggang malakas mula sa timog patungo sa timog kanluran, na may coastal waters na moderate hanggang raw at umabot sa 1.2 hanggang 3.0 metro. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa buong bansa, ang mensahe ngayong umaga ay simple at absolutong malinaw. Huwag maglayag. Ang mga kondisyon ng karagatan sa buong ating arkipelago ngayong umaga ay mapanganib at maaaring maging mas mapanganib pa sa mga darating na oras habang ang Typhoon Dolphin ay gumagalaw patungo sa extreme northern Luzon. Ang inyong buhay at ang buhay ng inyong mga kasama ay palaging mas mahalaga kaysa sa anumang kita o huli. Para sa temperatura at halumigmig ngayong umaga, ang mga numero ay nagpapatunay ng lakas ng kasalukuyang habagat surge. Ang pinakamababang temperatura ay 23.6 degrees Celsius na naitala ngayong alas 7 umaga, isa sa mga pinakamababang minimum temperature na aming naitala ngayong taon. At ang pinakamataas ay 27.2 degrees Celsius lamang na naitala kahapon ng alas 2 ng hapon. Ang 27.2 degrees na maximum temperature ay nagpapakita ng napakalaking cooling effect ng habagat surge at ng Typhoon Dolphin sa ating bansa ngayong araw. Ang pinakamababang relative humidity ay 88% kahapon ng alas 2 ng hapon at ang pinakamataas ay 77% ngayong alas 5 ng umaga. Ang 88% na minimum humidity ay nagpapakita na kahit sa pinaka-dry na oras ng araw, ang atmosfera ay nananatiling extremely moist. Ito ay consistent sa isang bansa na fully immersed sa isang intense na habagat surge na pinahusay ng isang malakas na typhoon. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila ngayong araw, ang araw ay sumikat ng alas 5 at 41 minuto at lulubog ng alas 6 at 23 minuto. Ang buwan ay sisikat ng alas 12 at 36 na minuto ng madaling araw at lulubog ng alas 2 at 9 na minuto ng hapon. Ang illumination ng buwan ngayon ay 24%, patuloy na humihina patungo sa bagong buwan. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong umaga at ang inaasahan sa mga darating na oras. Ang tatlong pinaka-critical na developments ngayong umaga ay ang sumusunod.
Una, ang Typhoon Dolphin ay nagbago ng direksyon patungo sa Timog Kanluran at ngayon ay gumagalaw patungo sa extreme northern Luzon, nagdadala ng mas mataas na risk para sa Batanes at karatig na lugar. Ikalawa, ang habagat surge ay nagpapalawak pa rin, ngayon ay nakakaapekto na sa Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, at Lanao del Sur sa Mindanao kasama ang karamihan ng Luzon at Visayas. At ikatlo, ang monsoon rains ay naobserbahan na sa Occidental Mindoro, Zambales, at Bataan, nagpapakita ng pinakamatinding habagat rainfall designation para sa mga lugar na ito. Nais naming ipaalala sa lahat ang aming weather outlook na aming ibinabahagi noong nakaraang ilang araw. Ang 2 linggong habagat surge ay suportado ng lahat ng 5 atmospheric conditions para sa isang moisture conveyor belt event, kasama na ang malakas na westerlies, ang presensya ng Typhoon Dolphin sa ating rehiyon, ang malakas na bsiso, ang aktibong low pressure sa South China Sea,